ng pag-adjust ng pattern. Ito yung basic pattern niya. Yan ang basic pattern niya. Gagawa mo tayong basic pattern. Gagawa muna kayo. Ako, nakagawa na ako. So, i-demonstrate ko lang sa inyo, tuturo ko lang sa inyo kung paano ang paggawa ng gown. So, paano ito? I-adjust itong basic pattern sa gown. So, ang ating gagawin muna, dahil ang ating gown ay hanggang baywang lang siya. So, ating muna siyang i-trace. Kaya mahalaga kung matuto kayong gumawa ng basic pattern kasi dito natin ibabase lahat yan. Lahat ng ating gagawin, dito natin i-base yan sa basic pattern. So, kailangan matutunan nyo muna yung paggawa ng basic pattern para mas madali nang makagawa ng model. Kahit anong model, pwede itong ating basic pattern na tinuturo ko sa inyo. Na sa mga unang video ko, yun na yun. So, ayan. Lahat atin siyang mamarkahan para meron tayong susundan. No? And then, dun sa bewang din. And then, guhitan na natin. Teka, dito na ito naguhitan. Pag ito ang natutunan nyo, naku, makakagawa kayo ng, kung gusto nyo gumawa ng damit ninyo, makakagawa kayo ng damit ninyo, at pwede nyo itong pagkakitaan. So, ayan. Panoorin nyo mabuti. Ayan siya. So, atin na siyang babakatin yan, oh. Atin na siyang, yung mga guhit na yan, pagdudugtungin natin, para tayo may basihan. Oh, ayan. Ayan na. Ito na yung front, yung isang piraso. So, dito na naman natin ilagay yung isang piraso. Din natin siya. So, ayan. Doon pa rin natin siya itatapat, no? So, ayan. Then, guhitan din natin ito para hindi tayo, may susundan tayo. Dapat siya may guhit. And then, ito din, may guhit din ito. Dahil ito yung kanyang pinagmula ng center ng front chest. So, yan. Guhit din ito. Guhit din yan. Guhit yan. And then, guhit din dito. So, yan. Ito pa. So, ayan. Damot niya magguhit, no? Hindi ko gano'n siyang nilapit doon. Para ilalayo din naman natin mamaya yan. So, ayan siya. So, ayan. Atin na siyang guhitan. Ito din, madamot din. Hindi naman siya nagbakat. So, ayan. So, ayan na siya. Panoorin mabuti. Huwag kayo natuto dito. Ayan ko lang. O, ayan, guhit na yan, ha. So, yung guhit na ito, hindi na siya nagpakpan doon dahil ano na siya, adjusted na siya dyan. So, ayan. Ngayon, dito tayo sa front, no. Ang gagawin natin, kukunin natin yung kanyang, mula sa baywang, magtaas tayo ng 2.5. Yan yung kanyang empire. Kapag kagaon ang ginawa ninyo, kailangan, kukunin yung empire, sa ibaba ng bus, and then, all away run, kunin ninyo para may basihan kayo. So, ang gagawin natin, dahil ang kanyang ay babawasan natin siya ng 1/4 or 3/8. Kung sa madaling salita, ating gawin siyang, yan. Gawin natin 1 cm. So, ayan. Didiretso nyo lang doon sa waistline. So, ayan, waistline, no? Lapit natin yung ilaw para makita nyo. Ayan. And then, ayan. Masyadong silaw naman. Oh. Ayan. And then, paparoon siya sa baywang. Tuwid. And then, dito sa true bust point niya, guhit pababa. Dito rin, guhit pababa din. So, ayan. Ayan na siya. So, dito ngayon, magdadagdag tayo ng 1 cm. Dito sa bust niya, sa bust line niya. And then, magbaba tayo ng 1.5 cm. And then, doon na natin, ayan o. Nagbaba tayo dito ng 1 cm. And then, naglabas tayo ng 1 cm. So, atin na siyang gaganyan o. Ayan siya. Ayan. Kaya adjusted na siya. And then, atin siyang guhitan doon, konti. Mag-ano tayo ng 1 cm or half centimeter doon. Para hindi masyadong masikip yung ating gown. So, dito, bumaba tayo ng 1 cm. Then, dito naman, nag-add tayo ng 1 cm or half inch. Gawin natin half inch para hindi siya ganong masikip ang gown niya. So, ayan.
half inch. Dito sa paggagawa ng gown, adjust lang tayo. Hindi talaga tayo, kasi ang ano ng tao, hindi pare-pareho ang figure, ang empire, so nag-adjust tayo dyan. So atin na siya ngayong, yan. So mula dyan sa guhit na yan, dyan sa point ng bas na yan, so dito nagbaba din tayo ng 2. Magtataas tayo dyan ng 4 inches. And din sa kabila din 4 inches. So dyan sa 4 inches na yan, pumasok tayo ng 3/8 or 1 centimeter. 1 centimeter. Andoon 1 centimeter din. And then guhit. Guhit siya. And then guhit din dito. So ito yung pinaka ha. O yan. So 1 centimeter. 1 centimeter diyan, 1 centimeter din doon. So ayan. Nasundan niyo ako? So ayan. And then dito mula diyan, iaabot natin dito. Yan. So, ayan ngayon yung hanggang dito lang tayo, hindi natin abot dun sa pinaka-bus point niya. And then doon naman siya, ang gagawin natin, ganyan tayo. So dito gaganyan tayo. Ayun, dito. So ayan. Ayan yung kanyang forma, magiging forma niya. So ayan. So basta tayo dito ay lalabas tayo ng 1 cm, papasok tayo ng 1 cm sa isang piraso dito sa harap. So, dalawang So, ang gagawin natin ngayon dyan, medyo ibilog natin konti. Yan, ibilog natin konti dyan. Kasi nagbawas naman tayo dito sa Kunting-kunti lang, kunting-kunting bilog lang siya. Yung hindi naman siya gaano halatang, so, ayan. And dito naman, ganun natin. So, ayan. Ayan na siya. Ayan na naman yung kabila. Ito yung isang piraso, number 1. Ito number 2. Yan. So, ayan na yung kanyang, ito yung mayroong lining. Dito naman, walang lining itong sa kwanto lang ito. So, dito, asan na yung ating basic pattern? So, simula dito, sukat tayo ng 2 and 1/8. Ayan, 2 and 1/8. Silaw yung 2 and 1/8. So, ayan. Diretso natin yan. Ang guhit na yan. And then, dito, iskola na natin ang broken line. And then, bumaba tayo ng, ayan na. Broken line ang ating ilalagay dyan. And then, bumaba tayo ng, ayan, dito, 1.5 cm. Mula sa 1.5 cm na yan, sak natin siya igaganon. So, ito yung tool. Yan ang tool. Tool din yun. So, ayan ang magiging. Ngayon dito, sa gilid, tataas tayo ng 1/4. And then, simula dun sa 2 and 1/8, gagaya natin dito, 2 and 1/8, 2 and 1/8 din dito. So, ito, ididiretso mo rin. Kung ano yung 1 cm na yun, ididiretso mo lang siya, 1 cm din lang. And then, mula doon sa 1 cm na yun, 2, 1/8, pagdudugtungin mo yun, yung 1/4 doon, at saka itong, dito na, 2 and 1/8. So, ayan. So, ang magiging kalabasan yan, ito, magkarugtong yun, ito, tool din ito. Ayan. So, yan. So, ayan yung kanyang pattern. Ito yung, merong lining, with lining. Itong dalawang ito. Pero ito, tool lang ito. Magmula dun, itong guhit na ito yung sa, front chest. Ito yung guhit ng front chest mula sa balikat na 5 inches pababa. No? So, dyan, magtataas lang tayo ng 1/4. Para dun mula dun, ikukunik lang natin siya. Yun. Ito na yung front. Tapos tayo sa front. And then, dito naman tayo sa back. Ano lang natin? Ano lang ang paggagawa. So, ang back naman, so ito, babakatin natin yan, ha. As usual din, pareho din sa harap, babakatin natin siya para makuha natin yung pagbabasihan talaga natin ay ang dito lang tayo sa dahil ito ay gambaywang lang. So, guhit. And then, guhit din doon. Guhit din dito para siya nating pagkukunik mamaya. And then,
Ayan. Ayan siya. Hindi na natin gaano ano sa balikat dahil hanggang dyan, off shoulder siya eh. So dito, ang mahalaga ay meron tayong mga linya dyan na susundan. So ito naman kanyang waistline. So ayan. So ating kukunin yun ang 3 and 1/4. Ang kanyang, so ayan. And then guhitan din natin ito. So ayan na siya. Ngayon, ang distansya ng kanyang bust point ay 3 and 1/4. So 3 and 1/4. Ayan, 3 and 1/4. And then ang kanyang dart ay 1/2. Kalahating pulgada. So ayan. Kalahating pulgada. And then itataas na natin siya doon. Ayun, na-transfer natin siya, no? And then dito, huwag kakalimutan ha, dito sa baba. Igaganyan mo siya, oh. May 1/4 konti doon. Para pagka siya, ibinuo mo na siya, ang dart niya, hindi siya nakalubog dyan. So, ayan na yung kanyang, so, ayan, magiging ganyan, oh. Diba? Magiging ganyan siya. So, ayan. And then, ang susunod natin gagawin, dito magbababa tayo ng, katulad na ginawa natin sa harap, baba tayo ng 1.5 and then ano tayo ng 1 cm. So ayan, and then baguhin natin yung ating ano. So dito para hindi matarik yan. So dito papasok tayo ng dito magtataas tayo ng 1 cm. Yan, 1 cm at lalabas tayo ng 1 cm din. So ayan. Simula diyan doon. Atin na siyang ganun. Ayan. Ayan na yung pinaka tunay na armhole niya. So, dito ngayon, paggagawa tayo ng yung ating pabisya dito sa pabuka dito sa likod. So, magtataas tayo dito ng 2 cm. Tanda na 2 cm. 2 cm. And then, tataas tayo doon dahil ang ating backwidth. So, ayan ang backwidth natin ha. Yan ang backwidth natin. Itong backwidth natin. So, ayan. Ito yung backwidth natin para i-guide natin para yan ang basehan natin. Tumaas tayo dito ng 3.5. Tataas tayo ng 3.5 cm. And then, ayan. Pagdugtungin natin yan, dalawang yan. I-connect natin yan mula doon. So, ayan. Paano naman natin makuha ngayon? Ang gagawin natin dito ngayon. So, ayan. Itutuwid natin yan, oh. Ituwid natin yan. Yan. And then, ito, pag ganun. Yun yung kanyang pinakabinas. Ngayon, susukatin natin ito. No? Mula dito, sukatin natin 2 1/2. Dito naman ay 2 and 6/8. So, gawin natin 2 and 6/8 dito. Para hindi siya nakalubog. So, mag-a-add tayo doon ng konti. So, magiging tunay niyan. Ito, pataas konti. Ayan. Pataas konti. Para pagka pinagdugtong mo silang dalawa, hindi nakalubog itong isa. So, ayan yung kanyang pattern. So, ngayon, tatabasin na natin. So, ito yung kanyang back. So, ito, hindi pa natin nalagyan ng, so, dito, ayan, as usual, 1/2 cm. Ganyan natin siya, oh. So, ayan na yung pattern natin. So, gugupitin na natin yung pattern natin, no? Ayan. Ayun. Kaya, tatandaan natin na huwag natin iwawala yung mga guhit-guhit yan dahil dyan tayo babase kung saan tayo banda magtataas, magbababa, pag gagawa tayo ng gown. So, ayan, oh, tingnan nyo. Pagupit ko. So, ito, nakataas siya ng konti dito. Oh. And then, so, yun. Ito na yung pinaka-pattern sa likod. Ayan. Ayan yung pattern sa likod. And then, ito yung merong lining. Itong simula sa guhitin pababain ang may lining. And then, ito naman yung tool. Dahil may tool din siya doon sa harap. So, ayan na yung kwan. And then, atin na siyang gupitin din itong ating pattern dito. So, ito yung pattern. Yan yung tool. So, hindi natin gupitin ito dahil yan ang tool. Kasama yung tool doon. So, ayan. So, dito, mag-ano rin tayo para hindi siya nakalubog din. Kailangan atin siyang guguhitan dito.
Katulad ng ginawa natin sa, ayan o. So, yan. Para hindi kapos. Hindi nakataas. Ganyan natin. So, ayun ngayon. Gagawin natin siyang gupitin. So, ayan. Ayan yung harap. Ito naman yung sa side. At gupitin natin ito. Dahil kapag tayo gagawa ng gown, kailangan may empire siya para hapit, para maganda yung tindig ng kanyang pattern. So, ayan o. Ayan, idudugtong na natin doon. And then, igagano na natin. Ayun. So, ayan na yung hindi kalabasan niya, no? Ito yung harap. Yung dalawang yan. So, tignan mo. Pag nakaikabit na sila, yan na yung tool. Ito lang yung tool. Yung tool, wala na yung tax yan. Buo mo na siya. So, pagka ikaw maggugupit ng ano, ito buo siya. Buo. Ito lang ang merong cut. Itong may lining. So, ito yung harap. Ito yung likod. Ayan. Ngayon, pag gagawa tayo ng manggas ng off shoulder, gagawa tayo ng buo. So, bicep plus 2 inches. And then, tataas tayo ng 12 or 11 and a half centimeter. Ayan, 4 and a half. And then, gagawa rin tayo ng back and front. Ito yung front, ito yung back. And then, susukatin natin itong ating, yan, susukatin natin yan. Then, susukatin din natin yun sa back. Lalagyan natin ng tanda. And then, ito rin yung harap. Ganun din ang gagawin natin. Sukatin din natin ito. No? Sukatin natin yan. And then, sukatin natin ito. Doon natin lagyan ng tanda. So, ayan. Kung gustong tuwid, gustong medyo pakurba na ganyan, depende sa paggawa mo, no? Ng gown. So, ito na yung manggas niya. Yung shoulder. So, kapag off shoulder, siyempre, ganoon nga gagawin mo. Ito ko ng basic pattern ng manggas. And then, ito yung back, front. Ito yung back. So, ganoon din as usual yung procedure niya. Kaso lang, kapag nayari mo na yung manggas mo, susukatin mo ito ngayon. And then, doon mo itatandaan din sa back. Kung hanggang doon. And then, ito naman sa harap. Sukatin mo rin ito. Itong natirang ito. Dahil off shoulder siya. So, tapos na tayo sa paggawa ng pattern. So, magtatabas na tayo. Ito tabas na natin sa tela. So, ang manggas nito ay mahaba ang manggas. Hindi siya ganong haba. So, parang nakalitaw yung itong rilo. O kaya yung bangles dyan. Pag musutin, nakaganyan lang siya. Yun ang manggas. So, magtabas na tayo. So, ayan, nakatabas na. Ayan na yung likod. Hanggang dito lang ang tinabas. Hanggang dito lang yung may lining. Ito na yung, itong tool na ito. So, ito na yung, ito. And then, ganoon din itong harap. Itong front. So, hindi kasama itong dalawang ito. Itong may markang tool. Ito lang dalawang ito ang magkasama para dito sa harap. Dahil yung tool, wala yung lining. Ito lang yung may lining. Kaya ito lang ang ginupit ko. So, sunod natin gupitin ay ang tool. So, ito yung tool. No? Yan yung tool. Ang gupitin lang natin ngayon ay ang tool. Ito. Ipakikita ko sa inyo kung paano ko ilalagay na nasa manikin na siya. Saka ko ipapatong ito. Hindi ito isasama sa pagtahi, kundi ito tatahiin sa kamay sa manikin. So, ito. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung dito sa pagkabas ng tool, kailangan, so dalawa ang tatabasin mo na tool, no? Dalawa. So ngayon, dalawang patong siya, dalawang patong. Itong isang ganito, isang ganyan lang siya, nakaganyan siya. Ngayon, susunod na ikukuhan mo, gupitin mo, pabalagbag siya, para pataas yung sa ilalim, sa ibabaw naman ay nakabalagbag, para hindi sila maghigit, hindi siya tumabingi. Kapit na kapit siya kasi pabalagbag yung paayon yung isa naman ay pababa. So, pababa, pataas, paganyan siya, oh. Gawa ang grano ng tela ay paganyan. Yung isa naman, ang pagpatong mo, pagpatong isa, nakaganito naman siya, nakaganito, nakabaliktad. So, tingnan mo yan, oh. Ayan, ngayon siya, nakataas siya. Ito naman ibabalagbag, nakataas siya, no. Igaganyan mo naman siya ngayon, yung pangalawa. Nakaganyan siya. Hindi mo siya gupitin ng parehong nakaganyan. No, yan titik yan para hindi magpabingi yung kwan. So, kapit na kapit siya, hindi siya magbabanat dahil ito kasi nag-i-stretch yan. So, dapat ang ibabaw mo, yung nag-stretch siya pa dito, papunta dito. Dahil itong ilalim pag ganon, yung isa sa ibabaw pag ganon naman siya. So, hindi sila ngayon, maghahawakan sila, yung isa doon nakataas ang paparoon ang stretch, yung isa naman papunta doon. So, hindi sila magtatabingi dahil sa isa't isa sila, naghihilaan sila. So, ayan ang technique sa pag nagtabas ka ng tool. No? So, ganito, no? Ayan. Gaganyan nyo siya. Dinas ilalim yung tracing paper. So, yung gagawin mo ngayon, ang tool niya sa taas ay buo. Yung lining lang ang may cut. So, ang gagawin mo, ito, ayan. So, ayan.
Panuloy mo mabuti ha. Yan. Yan siya. Lagyan natin ng pin para hindi siya tumakbo. So, ayan. Ito naman ngayon, igaganyan mo siya. So, masyado na patabi. So, bababa natin konti. Yan. So, dinadahan-dahan ko. Matututo kayo sa akin kapag nakikinig kayo ng mabuti. Dahil ito'y, yan. So, ayan. Igaganyan nyo siya, oh. Diba? Igaganyan nyo. Di kuha nyo na buo itong tool niya. Wala siyang cut. Diba? Ganyan nyo na siya, oh. Kuha nyo. So, ayan. Yan, tinuturo ko sa teknik yan. Teknik ko yan kung paano ko gumawa. So, ayan. Yan na siya, no? Yung kasing isa, hindi ko napakita sa inyo, pero ginagupit kasi patong mo lang yun. Itrace mo lang ito. Ay, pakita ko sa inyo kung paano. Na ito ay buo. Di bali yung tela, kasi ito, magkahiwalay talaga siya para ma-shape yung didi. Ito naman, yan, no? So, ito lang titrace mo ngayon. So, ayan. Sabi nyo, ha? Pag ganyan ang trace mo ngayon. Diba? Oh. And then doon, sa taas. So, ayun. O, diba? Anong sa inyo? So, ganun ang pagpapattern. Ano, igaganyan mo siya para buo yung iyong tool. Sige? So, ipakita ko naman sa inyo ngayon yung likod naman. Sa likod naman, so, ayan, ano, yung likod ko. Igaganyan mo para buo siya. Ayan, buo. Hindi magtitira ka dito lang para sa sipiran. Kakabit mo sa sipir. Ayan, o. Ayan. So, igaganyan mo siya. Ayan. Ating lagyan ng pin. Hindi siya tumakbo. No, kahit anong galing ng mananahi, pag walang pin, ay hindi magaling gumawa. Hindi po ano ka ng pin, ay hindi ka na marunong. Ibig sabihin yan, mapapadali yung trabaho mo kapag ka hindi siya tumatakbo. So, ayan. Dito tayo nag-trace sa. Tayo. So, ayan. So, ito, ayan. Dito na tayo. Kasi ito, lining. May lining yan. Itong tool, ang walang lining. So, tool yung aking naano sa inyo. So, ito. Ayan. Mainam para hindi magkamali. Ayan, nagupit ko na itong likod at harap. Ito yung harap. No? Ito yung likod. So, ayan. Pag ganito ang pagkuha natin kanina, yung sunod, kasi dalawa siya, dalawang dubli siya, ibabalagbag mo naman. So, dyan kanina, nakapagana kanina yan, ano? Ganyan siya. Ngayon naman, pag ganito ka naman ngayon. Ayan. Teknik yan, ha? Tinuturo ko sa inyo teknik yan. Para maganda yung inyong tool, hindi siya nababanat. Dahil itong tool talaga nababanat yan. So, ganyan ang gagawin. Ayan. I-flat nyo lang pa ganyan. Diba? Okay, bukahin. Bukahin natin. Natin mo siyang trace para trace muna natin siya. Natin bukahin natin. Mas maganda pagbuka. So, ito ilalagay ko sa manikin. Ano kaya panoorin nyo? Ilalagay ko sa manikin ito. Ito nung matuto. Sundan itong aking mga tinuturo. Dahil ito ay sarili kong gusto ko lang ibahagi sa inyo. So, ayan. Tinanggalin natin. So, ayan. Gagawin natin ngayon. Dahil pag ganyan siya kanina, ito naman ngayon, igaganyan natin siya. So, ayan. Nalikod sa balagbag. Igaganyan natin siya ngayon. Diba? So, ayan. Gugupitin na yan. Ganun din yung likod. So, yung likod, ganun din. Ibabalagbag mo rin siya. Ayan siya. Kailangan, tingnan mo din yung grano na pantay siya, no? Para hindi rin siya magtabingi. So, ayan. So, ayan, gupitin na natin. So, ayan, gupitin natin. Ang likod niya, ha? Kailangan dalawa siyang ano, magkakapatong dahil walang lakas kapag hindi isa. Kailangan meron siyang kasama. Ayan. So, tapos na, ano? Ayan na yung likod. So, ito na yung likod. Ayan, gupit na natin. Ito na yung harap. So, ayan. Doble siya. So, ready for sew na ito. So, tatahiin ko na yan. So, ayan na yung ano. Natahi ko na, lagyan ko ng adong ng bone. So, ito yung tool. Ito yung lining. Ayan. Yan ang pinaka-option dito sa taas. Ito yung tool. Ngayon, ang gagawin natin, ang gagawin ko ay, ilalagay ko siya ng ito. Hindi ko siya tatabasin sa lamisa, kundi ilalagay ko sa rektang pa ganyan. No, rektang pa ganyan, no. Ganyan ang paglalagay ng dantel o
ito itong tela. Ito na meron siyang design. Itong lace na may design, meron siyang bamboo beads siya, meron siyang bamboo beads. Yun yung mga tela dito, so ganyan ang pagkagawa, oh, ayan. Lalagay mo ganyan. Ganun sa baba. So, ayan sa baba, ganyan lang sa baywang. So, ilalagay na ganyan. Katapos, ayan. Igaganyan mo isa, utay-utay na ganyan, no? Medyo lang higitin konti, katapos may opera-opera dito sa mga kabilang tabi para lang siya ay mapit dito sa damit. Hindi siya ikakat sa kasama ng tela, kundi yung tela at saka yung tul. Yan, tela at saka tul, tatahiin mo yan. Andin ilalagay mo siya yan. Diyan sa ibabaw niyan, ayan. Ganyan ang pagkakalagay. Andin dito, kasi may bukol dito, operahan siya. May bulaklak naman. So, yan, ganyan siya, oh. So, yan, kasi yung kanyang lace ay, hindi isa-isa lang siya, isa-isa siyang ganito, oh. Hindi maraming dekorasyon, kaya ito na lang ipix kong pa ganyan. Para makita nyo kung paano ko ginagawa yung gown. Ayan, ganyan. Bali, hapit-hapitin mo lang siya, oh. Ganyan lang. Yan. Yan ang paggawa ng gown. Hindi siya irerekta mo siyang ikakat doon sa mismo sa tela, kundi ilalagay mo siya sa manikin, and then, saka mo siya gagawin. Tayo mo siyang igaganyan, oh. Yan, lalagyan ng pin. Huwag anong paghila, alalay lang. Katapos, bating may bukol dito, yun ang gagawin yan. So, ayan, oh. Yan siya. Ito yan. Ipipit mo siya ng nandoon. Yan. Yan ang paggawa niyan. Lalagyan ng pin. Yan. So, may labis doon. Doon ka mag-uupira. Doon ako mag-uupira. Yan, oh. Upirahan ko yan. So, yan. Pit na yun sa baba niya. Kapit na siya. So, yan. Gugupitin ko na. So, yan. Gugupitin ko na. Itong mga yan. Yan. Ititira mo yan. Kaya ang gupit yan pag ganito. Oh. Kasi ang gusto ng may-ari ay meron yan nakalawit dyan. So, yan. Gugupitin na. Yan. So, ititira lang yan. Yung mahaba na yan. So, yan. Yan ang paggagawa ng gown. Na hindi mo makita bakit walang dugtong, wala siyang tahi ang lace. Yan. Ipakita natin yun. Dito, tayo lang pagupit. Yan. So, ayan, oh. Ayan siya. Baba natin konti. Yan. Para makita. So, ayan, oh. Diba? Katapos, dito, ito ang i-opera. Yan ang operahin, oh. Itong sa ito, yan, oh. Ito. Kasi may labis siya. May labis siya, oh. May labis siyang tela. Kasi nahapit na dito sa baba. So, yan naman ang operahan ko. So, yan, operahan yan. Yung sasagsan yung operahan. So, gupit. Yan, ginugupit yan. Ayan. Para mag-flat. Diba? Flat na siya. Pwede mo siyang i-flat. Oh, ayan. Flat na siya, no? Flat na. Oh. Yan ang sinasabi ko. Kasi ito, igaganyan mo lang siya. Tapos tatabunan mo siya ng bulaklak doon. Yan. Dito, gupit ka lang ng bulaklak dito, oh. So, inalis mo. Oh, ayan. Ilagay. So, natakpan na siya ng, oh, ayan, natakpan na siya. So, igaganyan mo na siya. Oh, di flat na. Ganyan ang pagkagawa. Hindi ginugupit sa sinasama sa tela, kundi sa lining, kundi i-operahan mo dito sa, ihugit mo sa hugis ng kanyang, no, ayan na. Oh. Ganun mo sa kabila. Katapos yan, tatahiin yan ng kamay. Sa kamay ang tahiin yan. Tatahiin yan. Pag natahi yan, sa kamay dudugtong sa palda. Yan, ganyan ang pagkagawa ng gown. Ito lang din nagagawin ko dito, oh. Ayan na, para makita nyo kung paano ko gumawa ng gown. Ayan. Gugupitin yan. Yan. Para nag-opera ka. Oh. Hindi ganyan mo siya. Diba? Oh. So, ayan. Yan, paano pa-slide siya, pero yan, magiging slide mamaya yan. Tingnan mo ha. So, ito ilalagay ng bulaklak dyan. Yan. So, kapat na ganyan, oh. Kapat mo siya. Kapat doon. Ito nalagay niyan, ganyan. So, yan. Yan, ipipin mo siya para hindi siya sumayaw-sayaw. So, ayan. Nandun na, no? Ang gagawin dito, so, ito, gupitin na natin. Ito, gupitin natin yan, ayan, ha? And then, igaganyan siya, oh. Diba? Ganyan siya dito kanina, no? Igaganyan mo siya, oh. Gupitin mo lang siya. Doon. Oh. Diba? Tapos igaganyan mo. Di yung decor niya, nandiyan, bumaba siya ngayon. Naging slide na siya, hindi na siya kanina katulad na tuwid. Ganun lang ang paggagawa. Oo, ganyan. So, slide na siya. Diba? Tapos gugupitin na yan. Gugupitin, pag ginupit mo ito, ayan. Pag ginupit mo yan, itong mahaba na yan, gugupitin mo yan kasi doon lalawit yan doon na yan lalawit sa magpupulo na siya doon sa palda. Kaya yan, ang gupit yan pa ganyan. Iwan mo yan. So, ayan. Gupitin na natin. Para makita ninyo. Yan ang pagupit, oh. Iwan mo lang yung tatris niya na na kailangan. Nabuo siya, wag mong gupitin yung bulaklak. Dahil masisira ang design niya. Ganun lang. Diba madali? Kung pinag-aaralan lahat yan, wala nang turo sa akin ito. Hindi mag-aaral ka dahil trabaho mo yan. Dapat pag-aralin. Hindi yung trabaho mo, hindi yung hindi pinag-aaralan. Pinag-aaralan lahat yan. Yan ang trabaho para mapaganda, maayos, matuto. Diba? O, ayan. Abay na siya. Tatay lang paikot dyan. Yun naman ay tatay sa kamay lang yun. O, di, yun. Tatay lang sa kamay. O, ayan.
Pag nakasabit na yan, pag nakain sa kamay yan, gugupitan mo na siya. Lilinisan mo na, alisin mo na yung tool na nakataas doon. So yan. Diba? Yan. So yan, kakita ko sinong kung ng gown, ganyan lang. So pag kayo natuto niyan, puro basic pattern pa rin tayo yan. Pag-design lang yan kung paano may design, paano may lagay yung tela, napupurmahan mo siyang damit. No? Isang likod, no? Isang ito. Lalagay ko naman sa kabila yung isa rin. Ito. Lagay ko rin yung isa. So kailangan lang may manikin talaga. Dahil ilalagay sa manikin yan, doon may pupurma yan. Hindi pwedeng ipurma mo yan sa lamisa lang. Kailangan sa manikin. So ayan. Ilan natin ito na. Pakita ko sa inyo kung yan. Ha? Oh. Sumasayaw naman itong aking ano. So ayan. Siya. Ipipin mo siya isa-isa. And then saka mo siya iayos. Para paghigit mo yun sa kabilang side. Okay na siya. So ito. Ayan. Ito naman alalay lang. Alalay lang paglalagay dyan. So ayan. Diba? Kaya na maglagay. Hindi lahat ng gown ay lay sa makina lang. Kailangan ay malikin yan. Ganito ang way ko sa paggawa ng gown, ha? Iwan ko lang sa iba, pero ito ang way ko sa paggawa ng gown. So, ayan. Yan. Makita nyo yung paano ko yun. Kailangan hindi siya kulubot. Wala siyang kulubot dyan. Ito tulad yan, may kulubot yan, ha? Hilain mo lang siya, oh. Hinihila lang yun para matanggal. Pero hindi yung hilang-hila talaga siya. Alalay lang ang paghila mo para maganda. Hindi rin pwedeng hilain mo siya ng mahigpit. Kailangan maluag. So, ayan. So, ayan, oh. Hindi na siya, Hindi na siya. O, lalagyan natin ng dantel. Hindi katulad sa sa kabila, no? So, ito. Ayan. Nakataas din yung kanyang nakataas din yung kanyang dahon. So, ang gagawin natin, ganoon din sa kabila. Kung ano yung ginawa ko doon, ngayon pagtatapatin mo lang yan kung nasaan na yung dapat nakaganyan siya, oh. Dahil yun, yung kabila, di ba, oh. Kailangan magtatapat sila. Kaya kailangan nakaganyan siya para alam kung ano. Susukatin mo yun ang distance doon, ganoon din distance dito. Ganoon ang paglalagay. Pero pag iba sa nilagay, kailangan pareho sila ng distansya. One way lang bulaklak nila, one way. Magkaiba. Oh, tingnan mo. Ang gagawin yan, gugupitin ito. And then, ipapareho mo sa ganun. So, gugupitin natin. Ito lang pagdekorasyon. Diba? Gugupitin mo siya pa ganun. Oh. Kumuha ka ng isang bulaklak para katulad din siya doon sa kabila. So, ayan, gugupitan natin. Diba? Gupit na. Gagawin, ipapareho natin doon. Oh, ayan. Isang bulaklak, and then ito. Sige, ganun mo siya. Ayan. Ipareho na sila, no? Bawasan mo yung parang hindi siya mag-ano. Ganyan. Pareho na sila. Diba? Ito lang mag-design. Kailangan pag-aralan kung anong gagawin para mag-design ka dyan. No? Pareho silang dalawa. Diba? Pareho silang dalawa. Ngayon ito, linisan mo lang ito. Para hindi siya magulo, makita talaga yung bulaklak. No? O, di magkapareho na sila, no? O, yun sa kabila yung isa yun. Ganun ang paglalagay. O. Ganun din siya, may nakalawit din siya doon, may naka-upload din siya dyan para sa padalaman yan. So, ayan. Yung dalawang likod. So, start na ng pagtatahiin yan. Tatahiin sa kamay. Dahil yan, para siya nakadikit siya dyan, hindi siya sumasayaw-sayaw sa tela. So, tapos ako ng buo na manggas. Ayan, buo. Tapos sinukat ko yung armhole, kung saan yung off shoulder niya, ang tinurba ko lang pa ganyan. Ayan, ang front, oh. Ito yung back. Oh. And then, tinabas ko dito sa tool. Hindi nakasama ito. Ito na lang. Dalawang aking tinabas. Bali, dalawa sila magkapatong para finish siya. Ang finish yung isa. So, ito, dalawang manggas ito. So, ayan, pasadahan niya, no. Pasadahan niya may markang yan. Pasadahan pa ganun. So, babaliktad lang siya. Ganun din dito sa lilayan. Para malinis siya bago ilagay yung bulaklak. So, ayan, pinasadahan na, oh. Ayan. Dito din, ganun din, oh. Pasada yan. Tapos, babalik ka rin. Tapos, pasada dito. Taping dito sa loob. Taping din dito. So, malinis siya. No, malinis siya. So, gupitin muna ito. Para nung maliit, para siya may baliktad na ganyan bago siya papasadahan. So, ayan, oh. Tapos, babalik ka rin lang yan. Yan, tapos babalik ka rin pag ganyan, oh. Oh. Tapos, ang pasada dito sa ibabaw. Para finish na siya. Ayan. Ganyan. Laylayan at saka, yan, yan ang kanyang, ano. Ayan. So, yan yung kanyang manggas. Pasadahan lang sa ibabaw yan, bago natin lagyan ng bulaklak sa ibabaw. Pasadahan na. So, ang gagawin dito naman, bibistingan lang siya. Bisting lang dito. Yan, may guhitan, bisting pababa. Yan, ito lang ang papasadahan mo sa makina. No? Yan lang sa papasadahan sa makina, tsaka itong lilayan. Ito, paikot na ganyan, nandoon. Bisting lang yan, bago lagyan ng bulaklak. Na, oh. Nabisting na siya. Ayan. Ikot lang ng bisting pa ganyan, para hindi siya kalbo pag nilagyan ng bulaklak. So, ganyan lang ang pag-ready ng paglalagay ng tatris na bulaklak o yung, dito kasi tawag dito sa ganyang tela ay tatris. So, ayan. So, ayan, ipin mo. Ipin sa isa para hindi siya sumayaw. Para pag ilagyan mo ng bulaklak, ayan, hindi siya sasayaw. Ito yung paglalagay. Dito ito, mabigat yung ilalagay. Matakalo siya, kaya kailangan ipin mo siya para ayos ang paglalagay ng bulaklak niya. So, ito, bahay ko maingay. Labas-masok. So, ito. Ayan, o. Ayan. Diba? So, ayan, ipaplastar mo na yan. Yan, bulaklak. Itong bulaklak na ito ilalagay mo dyan sa manggas. Ayan. Kailangan pareho ang ano nila, pareho ang distansya. So, yan yung harap. So, medyo nakatagilid siyang pa ganun. Okay lang. So, ayan. Hindi siya mismo sa gitna. So, ayan, gugupitin. Tatahin yan. Tatahin niya paikot. Bisting siya, katapos bago siya tatahin sa kamay. Ayan. So, ayan, gugupitin ko na.
O, ayan na. Kailangan di masira yung bulaklak na isa, kaya dito. Bali, dyan, pack yan. Yan lang doon. Yan, puting dyan. Yan. Dito din sa baba, ganun din. Paikot-pitin, bago na siya. Tatahin sa kamayan. So, ayan na siya. Naporma na. Diba? Oh. Oh, naporma na siya. Oh, ayan. Yan sa paggawa ng laylayan. Ito yung kanyang, kasi dalawang patong siya. So, niyari ko itong tapta na tela. So, ayan. And then, itong pangalawa, pag gumagawa ko ng laylayan, ito. Ayan. Dublihin yan. Dublihin. And then, yung pinakagitna, hatiin mo. Ayan, hatiin ka. Tapos, ilalagay na dito. Ayan. Ayan, magawa ako ng laylayan. Kasi dito, ang mga gown dito, 3, 4 ang patong. Kula ditong gown na 1 lang ang patong. Pinakamarami na yung 5. So, ayan. Ayan, ako gumawa ng ayan. Ako gumawa ng laylayan. Lalo na 3, 4 na patong. So, ganyan ako gumawa. Ayan, no? Pipin mo lang siyang ganon. Tapos ang gagawin susunod. So, ayan. Ito. Pinaganyan. So, ito. Medyo igaganon mo lang siya. Ayan. Tapos yan. Hilahilain mo lang siya. Para mag-flow ang maganda ang flow niya. Pare-pareho yung flow ng tela. So, ganyan. Ito din dito. Sa kabila. So, ganyan ang paggawa ng laylayan. Ayan, bago gugupitin ko yan. And then, gugupitin ko rin yung ibaba. Ayan, sa gugupitin natin. So, gugupitin. Ayan. Ayan, nagupit na. Ayan, gumawa ng laylayan. And then, saka, ipapatong at gugupitin din ng laylayan. Yung ganito bago ang gupit ng laylayan. Ayan. Tapos, ibigay ko na siya. And then, pagkatapos na magupit na ganyan, ilalapat mo siya sa baba. Natabasin mo siya. Para na magpantay yung flow kasi pag gupit mo yan sa lamisa, hindi siya magpapantay, mapa yung kabila, makaklexing yung kabila. So, ang maganda, para pantay ang flow nila, itong skirt mo, gupitin mo muna dito. Ganyan o. And then, ayan. Gusto nyo lang mahaba pa. Gusto nyo mahaba yung ayan. Ayan ang paggawa ng paglalagay ko ng ayan. So, ayan. So, ito yung ginipit ko kanina sa manikin. Ito na yung nangyari siya. So, ayan. Susunod mo lang siya yan. Kasi yung kabilang side lang yung aking ginipit. So, ayan siya. Diba? And then, yun din kabila. Ibabakat mo lang siya. Susunod mo lang siya. Hanggang saan. So, ito din ang gagawin mo. Gugupitin mo itong laylayan. Laylayan na yan. So, tinang time na itutuwid mo siya. Ayan. So, ayan siya. Dito ko na siya ipapantay. Diba? Dito ko naman ngayon. Ito sa harap. Ganyan mo lang siya para pareho. Ang ano doon, ang tipid na kaya nilagay ko sa manikin para nga pareho ang flow ng tela. Kasi kahit dito sa matapasin, kapag nilagay ko sa manikin na yung damit, tahingi na siya. So kaya nilalagay ko yan dyan dito sa lamisa. Hindi ko nilagay sa lamisa. Para siya ay pareho ang flow ng damit, pareho ang bagsak ng tela. Pareho ang bagsak ng tela. So, ayan siya. So, ayan na yung ano, ayan, nabuo na siya. Nabuo na siya. Okay, ko na sa manikin. So, ayan. Hindi ko ginupit, diba? So, ayan, gupitin para magkahiwa-hiwalay na bago siya itatasbit. So, ito. Ayan yung likod. Yung likod niya. So, ang gagawin, ngayon ay gupitin. Para siya magpaglatat ng ano, ganyan pagagawa sa
Gown, pag may mga ganyang may mga lace na ano, decoration siya. Kung gusto mong parang ano, nagpapatak-patak sa harap, sa ano, sa baba, sa palda, ganyan ang ginagawa ko. Ayan. Ngayon, sabit baka magupit. Ayan. Tapos igaganyan mo para ma-release siya dahil kung di mo i-gupitin na ganyan, oh ayan, di ba? Kaya medyo may ano pa siya. Medyo nakataas siya, so ang gagawin ay gugupitin ng papaganito. Oh. Ayan. Pwede siyang paganyan, oh. So ayan. Ayan. Tapos ipipin lang siya. Para mahimuli lang konti dyan. Oh, para ma-release lang yun. Tapos ayan. Tapos didikit niya dyan. Pipin ko lang para ang pagtahi sa kamay nito ay yan. Talagang kailangan parang humihipo ka sa ano, sa delikadong bagay dahil kailangan hindi may diin ang paghawak mo dyan. So ayan. Bitin lang pa ganyan, tapos itatak siya. Ayun ang paggagawa niyan. So ayan. So ayan, yari na yan, oh. Itatak mo lang itong mga kanyan, bulaklak na yan. Yari na itong damit. Yung pinakita ko sa inyo, ito yung tool. Ayan, lilinisan lang yan, oh. Lilinisan lang yan, okay na yan, oh. Yari na siya. Diba kayo gumawa ng gown. Hindi gaan, pagka alam mong sipot-sipot, hindi naman siya mahirap. Kaya lang siyempre mag-aaral ka dahil kailangan. Alam mong ilagay ang mga yan. Kasi ibibigay naman yan na buo ang tela. Ito buo yan, ikaw lang mag-design. So yan. Tignan natin para maitak mo. Yan, para kang hihipo sa ano, sa bubog na magaang-magaan na pag naihipan ay baka mabasag. Ayan, ganyan. So yan siya. Ganyan ang paggawa ng gown. Pag natak mo yan, pag naano na yan dyan, pwede na siyang kunin ng may-ari. So yan. Ito lilinisan lang yan. Ito yung manggas niya. So yan, off shoulder. Tignan natin ang off shoulder niya. Ayan. Ayan siya. So yan yung pinaka-light may lining. Ito naman yung puro tool. Pakita ko sa inyo. So yan. Yan na yun. Kapag kanayari na, isuot ko sa manikin na maganda para yung pakita ko sa inyo.